pananaw ni Mayor Magalong, pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandiyan na, nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund. Unang-una po, tinawagan po natin ang DSWD na Bakit sila galit na galit doon kay PRRD at sa kanyang mga kaalyado na nagreklamo patungkol dyan sa 2025 budget kung wala silang planong gamitin yan for election? Sumagot kayo dyan mga kababayan. Tingnan natin kung anong sagot. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. At ito, pag-usapan natin ngayon, si Attorney Claire Castro mga kababayan, hinahanapan niya si Mayor Benjamin Magalong ng ebidensya daw na kung saan yung 2025 budget ay gagamitin or ginagamit or gagamitin kasi hindi pa naman tapos yung 2025 mga kababayan. Gagamitin daw. Nga sabi ni Magalong, Mayor Magalong mga kababayan na gagamitin yung 2025 budget sa bilang election fund. At eto, si Attorney Claire Castro mga kababayan, hinahanapan talaga niya etong si Mayor Magalong ng ebidensya. At nako, tutulungan natin. Of course, meron namang ipresenta. Sinabi ni Mayor Magalong mga kababayan na yung akap. Example yan mga kababayan. Pero tutulungan natin si Benjamin Magalong mga kababayan na dito, kaya nga yung title natin ay ito ng ebidensya hinahanap ni Attorney Claire Castro kasi tutulungan natin si Benjamin Magalong at attorney tuloy. Mayor Benjamin Magalong mga kababayan magpresenta ng ebidensya kung bakit nasabi niya ito na yung 2025 budget ay gagamitin bilang election fund. Okay? Well, hindi ko sinasabi na ito ebidensya ay magagamit sa korte, yet ebidensya pa rin mga kababayan. Okay? Well, anyway, ito, pakinggan mo natin si Attorney Claire Castro mga kababayan. Diba? Ito, pakinggan mo na natin yan. By the way, paki-like and share bago rin represent mga kababayan, paki-like and share ng video natin. And then, paki-subscribe na rin po. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na, palakpakan. Okay, ito, umpisahan na natin mga kababayan. Speed up na natin ng konti. siya sa mga kasong isinampa. Ginagalang po natin ang pananaw ni Mayor Magalong, pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandiyan na, nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund. Unang-una po, tinawagan po natin ang DSWD na nakipag-ugnayan po tayo para malaman natin kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalong. Tanong po natin na mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may naistulungan? Ang sabi po nila, anybody, kahit sino, ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo. Kahit po sino, kahit po yung mga hindi incumbent pero tumatakbo, pero kung meron po silang valid na kahilingan at mabe-vet ito ng DSWD, pwede silang gumawa ng letter referral. Ito po. So yung incumbent mga kababayan hindi na kailangan i-vet ng DSWD. Tama ba? Pagkaintindi ko mga kababayan, mag-comment kayo diyan ha. Tinatanong ko lang. Yun nga linyahan ni Attorney Claire Castro mga kababayan. Nagtatanong lang po. Patuloy natin. Po ay tutulungan ayon sa DSWD. So wag po natin sanang isipin na politiko lamang po ang pwedeng humingi sa DSWD. Ayon din po sa DSWD, ang pera po na ibinibigay, pang-ayuda, ay nanggagaling mismo sa DSWD. At kung meron man pong ibinibigay na tulong, ang bawat politiko, galing po yun sa kanilang sariling pondo. Stop lang muna natin dito mga kababayan. Importante dito, may presenta natin na talagang naghahanap siya ng ebidensya. Ito, unang punto lang mga kababayan ha. Stay tuned kayo hanggang sa huli kasi pupuntiryahin natin itong mga detalye na ito mga kababayan. Pero ito ang una-unang punto lang natin. I-discuss ko na bago ko i-presenta yung ibang videos mga kababayan. Ang sinasabi ni Attorney Claire Castro dito mga kababayan ay patungkol sa AKAP. Kasi nga sinasabi ni Mayor Benjamin Magalong na isang halimbawa dyan ay yung AKAP. Diba? Yung AKAP kasi ginawa nila yung AKAP, nilinakihan nila yung budget na para
magiging legal yung vote buying. Of course, naiintindihan naman natin yan. Ito, tingnan lang natin mga kababayan. Hindi ko lang alam kung magkanong sinasahod dito ni Attorney Claire Castro. Yet sinasakripisyo niya dito yung dignidad niya bilang abogado. At pati na rin yung pagkatao niya mga kababayan. Bakit? Akalain nyo, tayong lahat na Pilipino alam kung anong purpose ng AKAP. Yet, ito dinidepensahan niya. Akalain niyo yan ha? Yung AKAP, hindi yan ni-request ng Malacanang. Hindi yan kasali sa NEP. Anyat, sinong nagdidepensa ngayon? Kaninong proyekto yung AKAP? Mag-comment kayo dyan. Di ba kay Martin Romualdez yan? Sinasabi nga ni Amy, wala naman yan sa NEP. Di ba? Kanino yan kay Martin Romualdez? Inaprobohan lang ng Malacanang. Anyat ngayon, sinong nagdidepensa? Malacanang. Through Undersecretary Attorney Claire Castro, mga kababayan. Tanong natin. Tanong ko lang po. Yan yun yung tono ni Attorney Claire Castro. Magkano ba po yung sinasahod dyan sa Malacanang po para handa kang isakripisyo yung dignidad mo po at yung pagkatao mo bilang abogado po. May paganyan-ganyan. Well, anyway, tanong ko lang po. Tanong ko lang yan po. Okay? Well, anyway, hindi naman yan. Isa lang yan, mga kababayan, sa pinupuntirya natin. Pero pinisinta na yan ni attorney. Hindi attorney talaga. Sorry. Mayor Benjamin Magalong. Pero ito talaga, ang ebidensya talaga na tinutukoy ko dito, mga kababayan, ay ito. Ito ha. Of course, alam naman natin lahat ito. Okay? Pakinggan muna natin. Kailan ito? January 21, 2025 ito, mga kababayan. January 21, 2025. Ito, patukol ito doon sa defective na BICAM report, mga kababayan. At ito, pakinggan natin. These are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. Makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Former President Duterte says it is against kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. Duterte also warns that lawmakers may face criminal charges over such anomalies in the budget. Malikot ang papel sa gobyerno, so do not try to, for those enterprising or whatever you want, wag mong gawain niya kasi talagang kung sa opisina kita, barilin kita. Totoo, para mo akong pinahiya. Ayan mga kababayan ha. Yan. Natatandaan nyo yan, January 20 yan. 21, sorry. January 21 yan. Or, basta within January 19, January 20, between those dates mga kababayan, inilabas ni Congressman Ungab at former President Rodrigo Duterte mga kababayan kung saan sinabi nila, binulgar nila yung mga blankong items doon sa Bicameral Committee meeting report mga kababayan. Ito yung timeline mga kababayan. Ito January 21, ibinalita sa lahat ng mainstream media, pinuna yung Congress. Again, anong hinahanap ni Attorney Claire Castro mga kababayan? Ebidensya na kung saan planong gagamitin yung 2025 budget doon sa election. Ito, pinuntirya ang 2025 budget ni Congressman Ungab at ni President Rodrigo Duterte mga kababayan. Okay? At anong sagot?
Anong reaction ni President Bongbong Marcos, mga kababayan? Ito, pakinggan natin. Oh. Actions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item? He's lying. Di ba? Bumanat na. Oh. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Di ba? Bumanat siya, mga kababayan. Akalain niyo. Binanatan siya ni PRD, mga kababayan, ng bangag. Anong reaction niya? Wala. Hindi pumapatol si PBBM, mga kababayan, na tinatawag siya ni PRD na bangag. Nung hinanapan siya kung saan na yung budget ng PhilHealth na transfer nila, di ba? Kung natatandaan nyo yan, hindi siya nag-react doon. Hinanapan kung saan na yung Maharlika funds, hindi rin siya nag-react. Anong masasabi dyan? Comment kayo dyan, mga kababayan. Nung hinanapan ng mga gold reserves, mga kababayan, hindi rin nag-react. Di ba? Pero, itong 2025 budget na binanata ni PRRD at ni Congressman Ungab, mga kababayan, dito na. Anong tawag dyan? Hindi ba yan? No? Kayo na mag-comment dyan. Again, hindi ko masinasabi na ito. Admissible ito sa korte. Yet, tayo mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan, mag-analyze lang tayo. Bakit ganito yung reaksyon ng Malacanang? Di ba? 2025 budget. And ngayong May 2025, mayroong election. Kayo na mag-connect the dots dyan, mga kababayan. Mag-comment kayo dyan. At ito pa, hindi lang yan. Ito yung reaction niya. Doon sa sinasabi nila ni PRRD at ni Congressman Ungab. Pagkatapos nito, tingnan nyo yung timeline, ha? Binulgar, January 20 or 19, 2021, binulgar ni Congressman Ungab at PRRD, sumagot si PBBM na he's lying. Ngayon ko lang narinig si PBBM na bumanat. Of course, bumanat din siya doon sa gentleman's agreement patungkol din sa China. Talagang binara naman talaga ng China, mga kababayan. Pero hindi talaga yun banat. Pero ito talaga yung banat. Ito klarong banat ito kay PRRD. Kasi binanatan yung 2025 budget. Ito, timeline. Pagkatapos nito, nung around matapos na yung January 2025, around January 28, mga kababayan, kung natatandaan ninyo, nag-file ng petisyon si Vic Rodriguez at si Congressman Ungab na gawing unconstitutional yung 2025 budget. Okay? Nag-file ng petisyon. Pero meron ng mga petisyon bago dyan kasi patungkol doon sa PhilHealth, pag zero ng PhilHealth. Pero yan yung petisyon ng PhilHealth. Yun sa PhilHealth lang nakafocus yun. Yet itong final ni Congressman Ungab at ni Attorney Vic Rodriguez na kaalyado ni PRRD, mga kababayan, ay gawing unconstitutional yung 2025 budget kasi mayroong mga blankong items during the signing ng bicameral committee meeting report. Okay? At anong nangyari kasunod niyan? Ilang araw lang. Again, January 28 or sabihin natin January 27, 28, 29. Anong kasunod dyan? Eto, February 5. Natandaan nyo anong nangyari? Nang February 5, 2025. Eto, mga kababayan, ang nangyari. Natatandaan nyo ito? Ito, pakinggan natin. February 5, 2025 ito. Pakinggan natin. To
endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Oh, lapakan. Ayan, tumayo tuloy si Akbayan ako. Ayan, sumasayaw pa si... Naku, sumasayaw si... Franz. Si Congressman Franz, mga kababayan. O, hindi. Oh. Mali tuloy yung button ko, mga kababayan. Sorry. Mali tuloy. Okay. Oh, natatandaan niya yan? Oh. Stop lang muna natin dyan. Maiksi lang tong video natin. Explain lang natin ito, mga kababayan, kasi pinipresenta natin dito, mga kababayan, yung mga sequence ng mga pangyayari, mga kababayan, kasi naghahanap si Franz Castro tuloy. Attorney Claire Castro ng mga ebidensya na kung saan hindi daw gagamitin ang 2025 budget sa election. Oh, ito. Una-una yung AKAP, presenta ni Mayor Magalong. And yet, sino nagdidepensa ngayon? Ang Malacanang. Sinong gagamit ng AKAP? Yung posibleng gagamit ng AKAP, yung mga kongresista, kasi proyekto nila yan. Yung mga kongresista at yung mga senator, kasi nag-share sila yan, mga kababayan. Yet sinong dumidepensa ngayon sa pag-implementa ng AKAP? Yung Malacanang. Ano ibig sabihin yan? O, di ba? At eto, yung sequence ng pangyayari, binulgar ni Congressman Ungab at PRRD yung issue sa BICAM. And then, anong sagot ni PBBM? O, bumana siya kay PRRD for the first time. Si dinami-dami ng pagbanat kay PRRD doon kay PBBM, mga kababayan, kahit pinersonal na siya na tinawag siyang bangag, di ba? Ngayon lang siya gumanti. Well, of course, alam naman natin na merong nag-umpisa na siyang gumanti doon yung pinapasok na niya yung ICC simula nung 2023 nung niloloko na nila si Sara Duterte. Yet, in public, hindi siya bumabanat. Pero, nung binanatan itong 2025 budget, mga kababayan, di ba, binanatan ni PRRD, ni Congressman Ungab, dito na nagsalita si PBBM. At ang tindi ng kanyang sinabi. Immediately, he accuses PRRD of lying. Imagine niyo, hindi nga man lang niya tinignan kung may prinisinta bang ebidensya. Hindi man lang niya tinanong anong konteksto ng sinabi ni PRRD. Immediately nag-react siya na lying. Anong ibig sabihin niyo dyan? Immediate reaction yun, ha? Immediate reaction. Oh. At ano pang kasunod niyan? Nagsalita doon si PRRD doon sa IBP sa Cebu, mga kababayan. I think Cebu yun. Sinasabi niya talaga wala dong blanco sa GAA. O, di ba? Hindi yung GAA ang pinag-uusapan, yung BICAM. Alain nyo yan? And then, January 28, nag-file ng silang Congressman Ungab at Vic Rodriguez na gawing unconstitutional yung 2025 budget doon sa Supreme Court. Ilang araw, anong sagot nila? Impeach Sara Duterte. Diba? Anong nangyari doon? Sasabihin ninyo, matagal na yung impeachment. Nako! Yung tatlo, matagal na. Yung tatlong impeachment case laban kay VP Sara Duterte, nung December pa, matagal na. Hindi pinansin. Ang pinansin na impeachment ay yung i-final February 5, mga kababayan. Oh, bakit nag-file ng pang-apat no February 5? Last day. Akalain nyo last day ng session nila. Ilang oras lang? 3 oras, 4 na oras. Impeach lahat. 240 nag-sign.
hindi pa yan natapos, mga kababayan. Hindi pa yan natapos. Kasi mukhang matatalo na sila, mga kababayan. Mukhang natatalo na sila. Anong nangyari? February 20, nag-apply ng arrest warrant doon sa ICC. Sinong nag-request? Walang makasagot. Kahit sabihin natin matagal na yung in-apply. Sabi ni Secretary Rimulya, mga kababayan, na matagal na yung in-apply. 2018 pa lang daw. Nako, 2018 pa in-apply. February 20 in-apply. Sino nagpapasok ng taga-ICC? Sinong nagbigay ng ebidensya doon sa ICC? Hindi ko sinasabi hindi pwede anong tawag nito? Hindi ko sinasabi dito, mga kababayan, na hindi pwedeng kasuhan si PRRD, mga kababayan. Sinasabi ko dito, walang jurisdiction yung ICC. Bakit? Palihim na nagbigay yung Marcos administration ng ebidensya doon sa ICC. By the way, hindi pa yan pala. Meron bago yan, nagkaroon pa yan ng indignation rally doon sa Cebu, mga kababayan, na kung saan binanatan din ni PRRD yung Marcos administration, kasali na din doon yung BICAM issue sa 2025 budget, yung sa gold, yung sa PhilHealth, mga kababayan. Yan yung binanat ni PRRD doon, mga kababayan, sa indignation rally. Di ba? Anong sa tingin nyo dito, mga kababayan? Mag-comment kayo dyan. Kung hindi nyo ito naintindihan, yung mga sequence ng pangyayari, nako. Ewan ko na lang kung anong tawag sa inyo, mga kababayan. Ewan ko na lang kung anong tawag sa inyo kung hindi nyo ito naintindihan, itong lahat ng mga pangyayari ngayon, mga kababayan. Ipasok nyo na din dyan kung saan March 1 or bago mag-March 1, nag-hire sila ng bagong PCO at bagong undersecretary, mga kababayan, na kung saan walang ibang bukang bibig kundi si former President Rodrigo Duterte lang talaga. Anong masasabi niyo dyan? Connect the dots, mga kababayan. Tanong, bakit sila galit na galit doon kay PRRD at sa kanyang mga kaalyado na nagreklamo patungkol dyan sa 2025 budget kung wala silang planong gamitin yan for election? Sumagot kayo dyan, mga kababayan. Tingnan natin kung anong sagot ninyo. Tingnan natin, ha? Kasi nga, gagawing legal yung vote buying. At ito pa, kasi alam naman natin, sinasabi ni PRD, mga kababayan, ginagawang enterprise. Kasi alam natin, mga kababayan, na karamihan dyan sa mga kongresista ay mga contractor or government contractors, mga kababayan, na kung saan yung mga proyekto ay mapupunta sa kanila. Of course, alam naman natin kung sino yan. Nako, mag-comment kayo dyan, mga kababayan. Again, tanong natin, mag-comment kayo. Comment nyo, sagot nyo. Kung walang planong gamitin yung 2025 budget for election, bakit galit na galit sila sa kampo or sa mga Duterte, pati dun sa mga allies nila, na nagre-reklamo doon sa issue ng 2025 budget? At ito pa pala, tinawag, akalain nyo, pag-umpisa ng election, February 11, mga kababayan. Bumanat si PBBM sa kampo ni PRD, tinawag na inutusan lang ng suka. Di ba? Akalain mo, kung hindi ka nagagalit dyan, kung hindi ka apektado dyan sa 2025 budget,
bakit galit na galit kayo dyan? O bakit galit na galit kayo doon sa mga taong nagreklamo doon sa issue ng 2025 budget? Comment nyo dyan mga kababayan yung sagot ninyo. Okay? So paki-like and share ng videos natin mga kababayan para makita din ng iba, and then yung request ko po sa inyo, paki-subscribe ng channel natin. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.